Final? Ito na. Yes. Oh my gosh, it's great to see you, our golden Barbie. Suklay diba? O diba? Gusto mo Bakit yung naging panitawag golden? ko sa'yo kahit iba na yung branding mo? Okay lang, okay lang. Oo. Doon naman nag-start. Oo, pero alam mo, ikatatlong taon mo na sa grand gathering ng Gabay Guro. How does it feel performing for our teachers? Of course, laging masaya, especially sobrang binavalue ko ang mga teachers. Sila yung naging second parent ng elementary days. Public school ako dati, so sobrang mabait ng mga teachers ko noon. And of course, pagiging teacher di madali kasi mga kids pag tinuturuan medyo minsan yung pasaway, pero they're always there para matuto yung mga bata, hindi lang yun para maging second parent din. So I'm very very thankful, maraming salamat po. Anong favorite subject mo nun? Nung elementary days ko, kasi second year undergrad ako. So nung elementary days ko, pinaka-favorite ko is Filipino. Kasi pero mas mahirap siya sa English kasi pag tinagalog na yung ayun, mababa pa rin yung grades. So, idinaan mo na sa pagkanta. Diva ka naman. I can still remember, sa Melchor Aquino Elementary School ako sa Tondo dati. And parang halos i-demolish na rin siya kasi parang walang achievement yung school. So, ang ginawa ko, I started joining yung mga YMCA sa school, yung mga singing competitions. Tapos ayun, nagkaroon ng achievements yung school. And cute. Kasi sobrang liit na public school siya sa So, Solis ngayon, Tondo. it's still alive because Yes. sa mga achievements nila na-contribute mo. Yes. And sana, I think meron pang mga ibang mga nag-join ng mga competitions, no? Hindi lang singing, dancing din, and so, cute yun. Tinan mo, grabe, no? Cute yun. What's gonna be up with you? Ano yung mga susunod mong concert? Actually, I'm planning to do a birthday gig sa Viva Cafe. My birthday is on Yeah, December 5th. On December 5th pa naman. And so, if ever that push through, and watch out for my singing content sa aking YouTube channel. And then I have shows kaso lang sa mga private events kasi. So, Oo, booked and busy. wow. Sana all busy. Island life naman. Oo nga, kamusta ang Siargao life? Masarap, masaya, slow life. Kanina nagchichika tayo. Ibang-iba siya sa city kasi yun yung parang yung nagiging pahinga. Sobra talaga. Sino nagsabi? Kasi di ba imagine mo from Tondo to, talagang sabak ka sa sentro. Tapos ngayon, ba't mo hinanap yun? Kasi mahilig talaga ako sa dagat, sa tubig, ganyan. And parang habang nagkakaroon ako ng chance magbakasyon sa iba't ibang lugar, nung nakita ko yung Siargao, iba talaga kasi very local, slow life, tapos relaxing, and actually ang weird kasi, di ba pag nasa city ka, parang lahat dito accessible, lahat pwede mong gawin. Pero nung nasa isla ako, mas doon ako naging fit, mas doon ako naging conscious sa health. Yung mga kinakain, yung nagiging athletic ako bigla. Hindi naman, pero mas nagiging active ako. Galing. Okay. So, highly recommended. Yes, highly recommended. Paano siya nakatulong sa psyche mo, sa ego mo bilang isang OPM star? Ay, grabe. Ito pala yung hindi ko pa na-share sa'yo kanina. So, kaya din ako na-decide na parang mag-live between Manila, Siargao. Kasi grabe yung mga heart ng musikero doon. Iba talaga ang mga local musicians, so local artists. Grabe yung heart nila doon. Ibang-iba. I mean, I've been to Boracay. May mga friends din ako sa Boracay na mga musikero. Magagaling. Lahat naman magagaling. But iba-iba kasi sila ng atake. Alam mo yun. So, since Siargao kasi is very island vibes talaga. Isla life talaga. Minsan nawawala ng internet. Alam mo yun, mabagal ang internet. So, I mean, you'll be able to parang connect with locals as well. And also through music. Ang galing kasi talaga nila. Thank you so much. So, para pala, maano siya,